araw na ang hinahanap sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang wanted na si Pastor Apollo Kibuloy. Isa ang nasawi at higit 100 ang sugatan matapos ang girian ng mga pulis at ng mga miyembro ng kanyang simbahan. Magbabalita si Bril Montalvo. 30 minutes, bibigyan kita ng 30 minutes dyan, papasok kami sa gusto mo. Sabado ng madaling araw, nang dumating ang nasa 2,000 pulis para halughugin ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Dala ang arrest warrant. Pakay nilang maaresto si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong pang-aabuso at human trafficking. Ayon sa KOJC, hindi bababa sa 18 miyembro nila ang nagtamo ng injuries dahil sa pagsalakay ng mga pulis. Isa naman ang kumpirmadong patay matapos atakihin sa puso. Sa panig naman ng PNP, 4 ang nagtamo rin ng mga sugat. Iwasan na lang po natin yung pag-resist para mas madali po yung trabaho namin. Sa kabila nito, muling nagkagirian ang mga pulis at miyembro ng simbahan ni Kibuloy kaninang madaling araw. Sa gitna ng kanilang prayer vigil, biglang nagbukas ng fire extinguisher ang mga nakabarikadang pulis. Binuksan din ng mga pulis ang long-range acoustic devices o LRAD. Nagkaroon ng girian, hampasan at salyahan. May hinimatay at may nasaktan. Pero hindi nagpatinag sa kanilang pwesto ang mga miyembro ng KOJC. Ayon mismo kay PNP Chief Romel Marbil, malapitan nilang matagpuan si Kibuloy. Naniniwala silang nasa underground facility lamang siya sa KOJC compound. Gumamit na ng K9 dogs, aparato para ma-detect ang heartbeat ng tao at nagpalipad pa ng helicopter para ma-survey ang nasa 30 ektaryang pasilidad, pero bigo pa rin ang PNP. Pero sa gitna ng operasyon, may nasagip ang mga otoridad na mga biktima umano ng human trafficking sa loob ng KOJC compound. 2, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. Sa kabila niyan, pinag-iisipan na ng Legal Counsel ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Legally, there will be a time for reckoning, no? And we can always file appropriate pleadings in court. We can always do our job as lawyers. Bumisita ang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa sa KOJC compound. Magsasagawa raw sila ng investigasyon sa Senado tungkol sa ginawang operasyon ng mga pulis. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero puro pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin maki-question yung presensya nila. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Tensyonado pa rin ang sitwasyon sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ ngayong tanghali. At kasama natin ang ating mobile journal na si Merymon Reyes. Merymon, ano ang update dyan? Nasaan ka eksakto at kumusta na ang sitwasyon dyan? Sabihin mo na lang, babe. Yes, Cheryl, actually nandito tayo ngayon sa medyo malayo na distansya mula nga doon sa ongoing na prayer rally ng mga supporters at miyembro ng KOJC. Sa kanina nga lang, actually mga bandang tanghali, nagkaroon din ng conversation sa pagitan nga ng pulisya at ng miyembro ng KOJC na hinto ng araw at parang mag-desist na itong kanilang rally dahil yung pagsarangan tong kalye ay nagiging abala raw po sa mga sa publiko at mga residenteng nandito. Samantala, ang sinasabi naman ng mga miyembro ng KOJC o yung ilang humahawak ng mikropono, meron daw silang legal basis at ito yung permit na mula sa LGU na ipagpatuloy nila itong kanilang prayer rally. Actually, kanina sinusubukan din natin na mas lumapit pa para masilip yung sitwasyon. Yun nga lang, medyo kinaladkad din tayo at nahampas ng ilang mga placards ng supporters dahil gusto nilang palayuin tayo. At samantala, pero sinusubukan pa rin natin na makuha yung kanilang mga sentimiento. Yun nga lang, nabigo tayo dahil tayo ay pinilit na lumayo. Sherin. Merymon, ikaw mismo nahampas ng placard nila?
Yes, Cheryl. Nung pinipwesto na natin itong ating tripod para magbigay lang ng live na ulat, pinalibutan tayo ng ilang miyembro ng KOJC at pinigilan. Tapos sinabihan tayo na lumayo at ang naririnig nga natin na sinisigaw ng mga tao sa paligid ay bayaran nga raw ang media at nababaliktad daw sila. Kaya nandito tayo ngayon. Pero kaninang umaga naman, nakakuha naman tayo ng ilang footages sa paligid nitong labas ng compound ng KOJC. Cheryl. Was it just you or maraming miyembro ng media ang gano'n ang kanilang naging pagtrato? Sa naging experience natin simula kaninang alas 6 ng umaga, Cheryl, tayo pa lang ang may sabihin na nating pinakamalapit na distansyang napuntahan dito nga sa prayer rally ng KOJC dahil yung ibang mga media na hindi nila kakilala o hindi nila nire-recognize ay hindi nila hinahayaan na makalapit. Lalong-lalo na dito sa parang kanilang stage o kung nasaan yung sound system nila, Cheryl. Nasaktan ka ba? Ano ang natamo mo? Napalibutan tayo una ng mga payong. Tapos dahil nga nakatayo itong tripod natin at yung cellphone natin, hinahangpas-hampas nila ng placard saka yung payong. Kaya natutumba-tumba itong cellphone na to at saka kaya napilitan tayong ligpitin agad at maglakad sa papalayo sa mas ligtas na lugar. Pero yun nga lang, Cheryl, sinundan pa rin tayo hanggang sa literal na mapalayo tayo doon sa espasyo nila. Okay, Cheryl. but hindi ka naman sinaktan sa bahagi ng katawan mo? Siguro, Cheryl, yung pinakasakit lang na naramdaman natin ay mula nga dun sa mga hampas ng placards, tsaka nga nung payong na pilit na tinatakpan yung mukha natin, na tinatakpan itong camera. So nasasagi lang din tayo nun habang pilit nila tayong tinutulak paalis sa doon, sa malapit mismo sa kung saan nagaganap ang prayer rally, Cheryl. Okay, balikan natin itong prayer rally. Sabi mo, they have a permit. Binigyan sila ng permit ng LGU na magkaroon ng prayer rally. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan daw sila magbabarikada sa harap ng KOJC compound? Nung tinignan lang din natin, Cheryl, yung pinaka-permit kasi nakita rin natin ito na pinost sa social media, wala ring malinaw na indikato kung gaano katagal ba nila pangahawakan o ipagpapatuloy nga itong rally. Pero kani-kanina lang din, nakipag-usap ang ilang miyembro ng pulisya na kung maaaring araw ay mabuksan na yung isang bahagi nitong daanan dito nga sa may paglabas nga ng Davao International Airport, parang kahit papaano raw ay ma-decongest yung, kumbaga yung parang road blockage na dulot nitong kanilang prayer rally. Pero yun nga ang sabi naman ng mga miyembro ng KOJC, ito raw yung kanilang legal basis, kaya ipagpapatuloy daw nila ang pagpapaliwanag ng kanilang sentimiento bilang miyembro ng KOJC. Cheryl. Marymon, maraming detalyeng ibinibigay ang PNP gaya ng mga facility na napasok at iba pa. Noong anong sentimiento ng KOJC dito at may sagot ba sila? Actually, Cheryl, meron tayong narinig na parang reklamo dahil hindi lang daw nasa 10, nasa 1/4 lang daw ng mga building dito sa 30 hectare na lawak at laki ng KOJC compound ang napasok daw ng PNP. May nagsabi sa atin na halos lahat na raw ng building ay nasilip na at ilang beses daw na binabalikan ng PNP. Samantala, hindi pa tayo nakakakuha ng pinaka-statement galing sa pulisya. Kahit nga din sa attorney, sa legal counsel din ng KOJC, wala pa tayong ibang impormasyon bukod doon. Kaya ang sentimiento nga ng sinasabi dito ng ilang miyembro ng KOJC, yung ilan sa kanila, ang inaantabayanan nila dito ay yung mga kamag-anak nila, kaibigan nila o kakilala raw na nakakulong pa sa loob ng compound. Kaya hindi raw sila umaalis dito kahit inaabot na sila ng 3 araw. Dahil yung mga yun daw, hindi raw pwedeng lumabas o kung may papasok naman daw ay hindi maaaring makalabas. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan. Mobile Journal, Marymon Reyes. At sa puntong ito, magkakausap po natin si Major Catherine De La Rey, ang Public Information Officer ng PNP Region 11. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Hello, magandang tanghali po, Ms. Sherry, at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Major, may mga lumalabas po na report na ni-lockdown ang entry point sa Davao City. Kasunod nga po nitong tensyon sa paghahain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Gaano po ito katotoo? Hindi po yan totoo, Ms. Cheryl, na ni-lockdown po ng PNP ang Davao City, ang mga entry points. Hindi po yan totoo. Ang nangyayari po ngayon ay ni-lockdown ng KOJC members. Ang portion po ng highway na sa harap po ng KOJC compound. Sila po ang nag-lockdown sa portion ng highway na yan. In fact, hindi na na-lock
down din po yung exit ng airport. Buti na lang po at na-secure namin yung entrance kaya pwede pa rin pong bumahe yung mga kababayan po natin. So, lumalabas po na 2 kalsada po ang binabarikadahan po nila? Yes po, Miss Cheryl, 2 kalsada po ang papuntang north at ang papuntang south. Nilagyan po nila ng wing van, crane at fire truck po nila. At iba pong mga sasakyan. Binabaliktad po yung mga sinasabi nila. So ano po ang aksyon dito ng PNP? Kamusta rin po ang daloy ng mga sasakyan? Paano po ito nakakaapekto ngayon sa traffic sa Davao City? Hindi naman po ito nakakaapekto sa whole traffic sa flow ng Davao City kasi portion lang naman po ito ng highway na malapit po sa KOJC compound. Kung papunta ka naman po ng airport, ang sasakyan po ay pwede pa rin naman pong dumaan kung papunta ka ng airport. And then kung galing ka naman po ng north, hanggang sa may LPU lang po ang dating mo, pwede mo rin pong puntahan. And then may ibang route naman po na pwedeng daanan. Ma'am, balikan lamang po natin yung nangyari noong Sabado. No? Bakit nauwi po yung paghahain ng arrest warrant sa pagkamatay ng isang KOJC member at pagkasugat ng iba pa? Miss Cheryl, ang pagkamatay po ng isang KOJC member ay hindi po related sa pag-implement po ng warrant of arrest dahil ang katotohanan po, mga 4 na araw na po siyang puyat at pagod sa pagbabantay po sa tower na nasa loob po ng KOJC compound. At more than 15 minutes po after his collapse, bago po sila tumawag ng ambulance. And hindi po agad natin na isakay sa ambulance kasi nag-atubili pa po sila kasi ang alleged na sa amin, hindi namin alam kung ano po yung gagawin. Nung nakita na po nila na kailangan na po talaga i-transport sa hospital kasi kahit na ano pong revive nila, may sarili po silang doctors and nurses. Kahit anong revive po nila, hindi po nila nare-revive yung patient. Sa kasamaang palad po, pagdating po sa hospital, declare po ng attending physician na dead on arrival ang patient due to cardiac arrest po. And then ini-insist po ng sa mga news na nilalabas po nila na 7 na po ang patay. Kahit na si Attorney Torion, ang sinasabi niya isa po ang patay ay hindi po sila nakikinig doon. Misinformation and fake news pa rin po yung pinapalabas nila. And then yung mga members naman po nila na nasusugatan, like yung nangyari kagabi, sila po ang naghagis ng tear gas, sila po ang naghagis ng fire extinguisher, sila po naghagis ng mga upuan, bato, natatamaan po yung mga kapwa nila members. At sinasabi po nila na ang pulis po ang may kagagawan nun. Kung makikita nyo naman po sa video, maximum tolerance po yung ginagawa ng pulis. Wala pong aksyon ang mga CBM po natin. In fact, 6 na pulis ang nasugatan dahil po sa ginagawa nila po. Paano rin po nasagip yung sinasabing human trafficking victims sa KOJC compound, yung pong mag-ina? Hindi po yun sila mag-ina. Separate po yun na family, Ms. Cheryl. Okay, thank you for that. Nagkataon po na nagpang-abot yung 2 nag-request ng rescue sa Saksak Police Station. Una po yung parents po ng isang male, 20 years old, na gusto niyang ipa-rescue yung anak nila dahil gusto na lumabas ng KOJC, pero ayaw pong palabasin. And then yung isa naman po ay anak po na nag-request ng assistance na ma-rescue din po yung ina nila na nasa loob po ng KOJC. So, doon po natin nalaman na meron pa rin po pala talagang human trafficking po na nangyayari. Kaya po kahapon sa press conference with the Chief PNP General Marbil, nananawagan din siya doon sa ibang families na may mga miyembro na nasa loob ng compound na gustong umalis
pwede po namin silang tulungan na i-rescue po sila. Nakuna na po ba ng statement itong 20 years old na lalaki at yung ina po na nasagip? Opo, nakuna na po ng statement sa tulong po ng DSWD. During po sa pag-rescue po natin sa kanila ay with DSWD po. Ano po ang kwento nila? So, taliwas po sa sinasabi din ng KOGC members na may dinampot ang pulis palabas ng compound. So, ang kwento naman po ng nung 20 years old ay inalok po siya ng scholarship sa Cebu. Pero instead na pag-aralin po siya ay indoktrina po about sa Bible, about KOJC po ang nangyari at hindi po siya nakapag-aral. So maraming beses na po siyang nag-request dun sa nag-recruit sa kanya na pauwiin po siya ng subalit hindi po pumapayag ang yung nag-recruit. Until sinabi po nila na involved na namin yung pulis, saka pa nila nalaman na wala pala sa Cebu yung anak nila kundi nasa Davao dahil transport nung June 10 papuntang Davao. Umalis po ang anak nila as a minor sa kanilang lugar at the age of 17 years old. And then yung isa naman po na ina ay more than 10 years na po na nasa loob ng compound po ng KOJC. At nalaman po ng anak nila na may sakit na po yung ina nila kaya gusto na po nila na i-rescue po, lumabas at para naman po maalagaan po. Itong minor na na-recruit nila na ngayon 20 years old na 17 years old, so Cebuano, galing Cebu tapos dinala ng Davao without them knowing the parents? Samar po. Galing Samar po, walang Cebu. Okay. Opo. Other than that, wala namang any other abuse na natamo yung bata? Other than that, wala naman po, Miss Cheryl. Okay. At so how are they now? Okay na po, nakauwi na sa kanilang pamilya? Opo, in-assist naman po ng DSWD, Miss Cheryl. Yung na-rescue po namin na dalawang 2 persons po. Police Major Dela Rey, may mga question po sa ginawang raid sa KOJC compound dahil arrest warrant ang isisilbi at hindi search warrant. Ano po ang sagot dito ng PNP? Ang legal po ang ginawa namin na pag-implement ng arrest warrants against sa Kibuloy. At malawak po ang compound ng KOJC, more than 40 structures po ang nasa loob. And then although inalaw na po nila kami na pumasok peacefully, subalit within the compound may na-receive pa rin po kaming resistance. May mga areas po na hindi kami na-allow na pumasok. And yun po, sa ngayon po ang concentration namin is dun sa area na may na-detect po na heartbeat yung radar na ginamit natin na meron po talagang tao sa ilalim po or sa underground po, sabi naming bunker po. Sa ngayon, hinahanap lang namin kung saan po yung lagusan or ang yung entry point po. Para po sa kaalaman din ng mga listeners po natin at viewers, kasi parang lumalabas ang sinasabi, sir, parang naghalughog. Ano ba ang kaibahan po pag sinisilbi ang isang arrest warrant at search warrant? Ang kaibahan po is pag search warrant po, very specific po kung saan na lugar ang pupuntahan at ano po ang hahanapin. Iba po sa warrant of arrest na pwede po nating galugarin upang hanapin po yung subject po ng warrant of arrest. Oh, okay. It's very clear. Una na pong sinabi ni PNP Chief Romel Marbil, posibleng nagtatago nga lamang po sa underground facility o isang bunker po si Pastor Kibuloy. Bakit hindi pa rin po ito mahuli-huli considering na sabi niyo po ay nakakakita ng heartbeat sa isang radar na ginagamit po ninyo, hindi po ba? Opo, Ms. Cheryl. Yun po, ang hinahanap po namin is yung entry point po, yung door, yung secret door papunta po dun sa underground.
facility po. Pero natukoy na kung saang area doon sa lawak ng 30 hectares. Yes, natukoy na po ang kung saan na area na nakita ng radar na may heartbeat po. Ang hinahanap na lang po talaga namin is yung secret door papunta po din sa facility o underground facility po. And of course, we can't expect yung mga miyembro or yung mga nananatili dyan will help kung saan yon. Hindi ba natin sila pwedeng i-compel na ay kailangan ninyo to or else ay mananagot din sila? Kung di sila makipagtulungan? Yung mga members din po ng KOJC ay may mga areas din po na hindi sila allowed na pumunta. So may possibility din po naman talaga na hindi nila alam kung saan po yung mga secret doors po. Mga gaano katagal pa po yan ang tansya po na matutukoy o makikita si Pastor Apollo Quiboloy? Wala pa po tayong timeline or timetable, Ms. Cheryl. At patuloy po yung ginagawa natin para po matapos na po yung trabaho namin in implementing the warrant of arrest against Quiboloy po. Panghuli na lamang po panawagan at pakiusap kay Pastor Apollo Quiboloy at sa KOJC members para maiwasan na po at nauuwi po sa dahas kasi itong naging paghahain po ng arrest warrant. Maraming salamat po, Michelle, sa pagkakataon. Ang panawagan naman po namin kay Quiboloy na siya po ay sumuko kasama po yung mga co-accused niya. Harapin po sa korte yung mga sinampa pong kaso sa kanila. Marami naman po silang lawyers na pwedeng dumipensa. At sa mga KOJC members, sana po yung totoo lang po yung ipapakita nila at ibibigay ng mga news. Huwag po silang mag-create ng panic, ng chaos, at sasabihin na ang nangyayari sa KOJC compound, ayun na po ang nangyayari sa whole Davao City, which is hindi naman po totoo. Marami pong salamat, Major Catherine De La Rey ng PNP Region 11.